This is the PCIJ, the Philippine Center for Investigative Journalism, broadcasting from Manila. Nagkaroon tayo ng pagkakataon ngayon no, na yung pinaglalaban natin ng dekada-dekada na at may mga nauna pa sa atin, tila magkakaroon ng kaganapan na yung mga kalutasan, itong mga problema bumabalot sa ating lipunan, talagang gising na gising sa akin pananaw at mulat ang ating sambayanan na sa wakas magagawa na nga natin yung dapat mangyari. Ngayon, yung reverse doon, pwede akong sabing huwag na lang. Pero pag huwag na lang, lumala yung sitwasyon, hindi ko kaya makonsensya kung lalo sasama pa yung sitwasyon. Kaya tayo tumugon sa tawag na maging mukha o manguna dito sa paglalagay sa ayos na ating bansa, may balik natin sa tama, at yun ang talagang tumutulak sa atin. Kailangan ko iklaro muna na ang pagkaintindi ko, isang Pangulo ay dapat magdadivest bago mag-assume ng kanyang office. No? Pati yung cabinet members, no? Pagkaintindi ko, kailangan rin na magdadivest. So, yung nagmamanage itong mga assets ito, kung nilagay sa trust fund, pero pag-divest, yung normally, sabihin yun, tatanggalin mo na interest mo doon, buong buo. Medyo, mayroon kaya tayo paliwanag, paano nga madadagdagan. Pero yun na nga ho, yung hindi naman sa pagiging plastic na, pero tandaan na nga natin, sa dami na nga, sa tanong nyo, sa dami ng responsibilidad, ito lang po ang sinisweldo, pag bumaba sa pwesto, hindi pwede magtrabaho for at least a year. Talagang medyo sobra naman yata hinihingi natin sa maski kanino. Kailangan i-review rin yan. Siyempre, kung ako pala rin, hindi na pwede tayong makinabang doon sa panukalang yun, yung susunod po sa atin. Pero kasama na rin sa pagsasayos ng bansa natin. Yung sa amin, hindi kasi laki ng mga kailangan gugulin ng ating mga katunggali dahil napakarami po namin mga volunteer. Yung volunteer namin, ipagkain kadalasan, hindi man nating kailangan tugunan. No? Nagpunta kami sa Cebu, for instance. Ang pagkasabi sa akin, sa lahat ng pagpupulong doon, walang ginastos yung kampanya namin. At puro yung mga grupo ng sumasama sa atin at tumutulak ng kampanya, ang nagkanya-kanyang paraan para pondohan yung pangangailangan ng pagre-rent ng yung auditorium, for instance, yung mga pakain doon sa yung nagtitipon sa isang meeting, halos ang gastos namin doon, if at all, yung pamasahe papunta na Cebu at pabalik. Well, yung bulsa ko hindi naman gano'n ka-extensive kung tutularan natin sa mga katunggali natin. No? So, hindi naman sasabihin yung buo nung nasa akin dahil sa totoo lang, marami po doon ay nakabinbin sa pag-aarihan ng pamilya po na hindi liquid na tinatawag. So, yung natitira lang yung liquid na isasama natin sa pagkampanya. Marami naman hindi na rin realistic, no? Pero baka nga, ang problema nga ho doon, lalo na yung masyadong media-centric na kampanya ngayon, yung attendance cost, napakataas nga yan, baka maganda nga lalo natin tutukan yung ginagawa sa ibang mga bansa na yung mga lehitimong partido ay nagkakaroon ng counterpart funding from the government para nga mabawasan yung pressure na makalikom na napakaraming resources. Na siya naman nagiging pag-uutang na loob na kailangan bayaran pagdating ng panahon na pag mas desperado ka, mas marami kang dapat i-commit, no? Doon sa pinagkakautangan na loob. Yun ang pwede natin maiwasan, mga safeguard yung proseso natin sa pamimili ng Pangulo. Well, ang nag-umpisa ho talaga sa totoo nito, grupo po na Alex Lacson, yung Pinoy Power, kung hindi ako nagkakamali, na nagdala po sa atin ng mga, sila rin nag-launch ng piso-piso campaign, no? Meron na rin nakahalubilo nung isang pamangkin ko sa tulang, nagkaroon pa nga ng car accident na minor na nung natuklas ang pamangkin ko siya, biglang sinabi gusto mag-contribute. Yun po sa kanyang personal na mga 20,000 ang tanda ko yung binigay niya. Meron ng mga negosyante naman, no, na yun naman ganun kalakihan. Dahil sa atin, alam nila, yung tinatanong natin, yung sino ba itong taong gustong tumulong, ano ba mga interest niya, magkakaroon ba ako ng possible conflicts of interest. At pag medyo alanganin, tinatanggihan natin ng, paano mo masabihin, na in a very nice way, para hindi naman tayo gumagawa ng kalaban na hindi kailangan. Inulit namin, pag nakakausap ko itong mga pwede mag-donate, no? Unang-unang sinasabi namin, kamo,
Sasabihin namin, isa sa mga problema nga dito, yung hindi level yung playing field. Kung saan, pag may nakakalapit sa powers that be, nakakalamang sa kanyang competition, at yung paglalamang na hindi nakakatulong sa pagiging competitive niya. Dulo ho niyan, parang nalilimit na lang tayo sa Pilipinas, parang lahat itong mga negosyante natin ng long-term planning in 5 years. So paano natin mapapalaki ang ekonomiya natin? Hindi natin mapapalaki, paano naman yung mga kababayan natin na dumadami sa papasok na trabaho? So, ang commitment namin sa kanila, dito level playing field, walang may special na pabor. Pero yung baliktad naman nun, wala rin naman special na apihin. Patas-patas at parehas. Yun lang umaasahan. Kung okay sa kanila doon, doon kami nagkakatulungan. Kung hindi okay sa kanila, papasalamat na lang kami at thank you na lang sa kanila. Well, may pagka-unfair advantage naman ho yata yun. Lalo na sa access sa resources, parang administration lang ang may resources o may access. Yung position, very, very limited. No? Ngayon, ano ba ang tama, ano ba mali? For instance, in the course of our work, we have threats on our lives. So siguro naman, hindi unreasonable yung may security personnel kang ina-assign. May pagkahigpit sa mga requirements doon, plus yung capabilities, normally mahahanap po sa kapulisan at kasandaluhan. Sana hindi naman pagkaramot yun. No? Tingnan niyo yung 90-day campaign period, ang panukala ng iba, bigyan ka ng 2 security. So maghati na sa isang araw, 12 hours a day. So parang tig for 4.5 months na nakatayo yung tao. Sino naman kaya makakagawa nun? Paano yung kasama mo at yung sasalubong sa'yo doon sa pupuntahan lugar? Hindi na pwede pagdating doon bahala na kung sa kayo pupunta, kung anong gagawin nyo. Sana naman, again, sa security aspect, sana. Hindi naman ganun kahigpit. Pero again, balikan natin, sabi nga niya, infomercial sa mga departamento, lalo na kung ang laki ng ginastos, naalala ko, yung one in particular, test na. Napapag-isip ka lang ito kaya pwede bang flyer na lang? Pwede kaya pinost na lang sa internet? Yung ginugol dyan, nadagdagan yung scholars na pwede na pag-aral sa TESDA. At nagkaroon na ng trabaho sa ngayon. Siguro, yun ang dapat rin natin dagdag pa doon sa Omnibus Election Code. Yung lump sum, I really think there should be more transparency. No? Hindi pwedeng, di ba, wala halos may alam ng detalye, tapos savings, tapos realignment. Yung sa pork barrel naman, that is the only means for a congressman particularly, or people outside of the highly urban areas, especially Metro Manila, can lobby for their needs and their wants. Okay? So how do you prevent abuses? Maglagay ka ng menu. No? Okay, coinciding with the national priorities. No? So, pwede kayo mamili hanggang dito. Magpe-pressure para the so-called soft. When I was a congressman, okay na ako na puro hard projects. It brought us the roads, it brought us the electricity, it brought us the schools. Doon, baka naman pwede na, at meron ka naman monitoring agencies. May menu, dito lang. Tapos yung doon lang, sila mamili, pero ito yung priorities ng gobyerno. For instance, sa kami, education second sa platform namin, 40,000 school classrooms ang alaki. O identify ng congressman, tumulong siya doon. I don't see why that should be an issue. Validated naman by DepEd, etc. Well, number one, kami yung pinakakonti siguro kakailanganin in terms of pera. Bakit, no? Gagawa ka ng produkto, Yung FGD lang noon, etc. Magkano na? Yung gagawa ka ng sangkaterbang commercials na ita-trial run mo rin, magkano rin yun? Kung gusto mo magpaangat, media-centric ka, puro gastos doon. Kami dumating parang nawala na yung pakilala, nawala na yung endearment. Nandito na kami halos doon sa sinasabi mong in last phase ng kampanya. Plus, ang dami nga, yung ibinibigay na yung kakayahan nila para matulungan itong kampanya. Ito, kumbaga free, literally. No? Yung meron kayong mga artista na milyon-milyon kung kukunin mo bawat isa. Hindi lang nag-donate to kanilang talent, pati yung pagpunta doon. No? So again, mas konti ang kailangan na namin resources, mas konti rin naman siguro yung pagkakautangan namin ng loob. At yung nakakarami sa pinagkakautangan namin ng loob, yung taong bayan. Now, tayo hindi hahangad na humabol dito, napaka-late na natin nagdeklara, wala tayong kapag-apag-asa, kung hindi people-centric campaign to. At yun ho, paniwala namin na pare-pareho inaasam namin, ako lang yung naging mukha, sila magtutulak po nitong kandidatura natin. So again, hindi money-driven.